Ang pag-usapan naman natin sa araw na to guys, no, tungkol naman sa mga mata natin, no, kung ano nga ba ang kahalagahan ng mata natin, at saka bakit mahalaga na maging mindful tayo kung ano ang sinet natin sa mata natin, no? Kasi alam naman natin guys na nang dahil sa mga mata natin nakakakita tayo, no, kasi yan ang function niya, di ba? Para makakita tayo, para makatingin tayo, di ba? Yan ang function ng mata natin, no? So sa mundong ginagalawan natin, madami tayong pwedeng mapanood, 'di ba? Maraming mga distraction, maraming mga hindi kaaya-ayang panuorin, may mga magaganda din namang panuorin, no? So, ang mahalaga na lang ay mag-ingat tayo kung ano ang sinet natin sa mata natin kasi ang mga mata natin, guys, no, siya yung sensory organ na nagpapakain ng information sa utak natin, no? Kumbaga, dahil sa mata natin, nakakagather ng information yung utak natin, no? Kaya kung ano yung signal na sinend ng mata natin doon sa utak natin, yun ang bubuuhin ng utak natin, no? Kaya mahalaga talaga guys na ang signal na isisend natin doon sa utak natin ay yung mga magagandang panuorin, yung halimbawa, yung mga godly works, para yan ang mabuo ng utak natin. Kasi kung ano ang nabuo ng utak natin guys, no? Yan din yung mapi-feel natin kasi konektado yung utak natin sa emosyon. Halimbawa, kung ano yung ipinakain ng mata natin sa utak natin, yung information na yan or yung picture na yan na nabuo sa utak natin ay magti-trigger yan sa emosyon natin para yun din ang maramdaman natin, di ba? Halimbawa, ang sinet natin sa mata natin ay mga malalaswa na panuorin, mga mahahalay na panuorin. Tapos, isinend mo yan sa utak mo, mabubuo yan sa utak mo. So, ngayon, ang mahahalay na panuorin na yan, yung malalaswang panuorin na yan, yan ang mag-trigger sa emosyon natin para makaramdam tayo ng lust of the flesh, di ba? Kaya mahalaga talaga guys na mag-ingat tayo kung ano ang sinet natin sa mata natin. Kasi pinaalala yan sa atin sa Bible. Sabi dito sa Matthew chapter 6 verse 22 to 23. The eye is the lamp of the body, so if your eye is healthy, your whole body will be full of light. But if your eye is bad, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Nakasaad nga dito, ang mga mata natin ay siya ang liwanag or siya ang ilaw sa katawan natin, no? Kaya kung ang mga mata daw natin healthy, ang katawan natin ay mapupuno ng liwanag. Halimbawa, ang isinit natin sa mga mata natin, ang pinagtuunan natin ng pansin sa mundong ito ay yung mga godly works, di ba? Yung mga gawain na makadiyos, ano pang magiging resulta nun sa buong katawan natin? Magiging healthy. Kasi kung yun ang isinit natin sa mata natin, yung mga makadiyos na mga gawain, yun ang mabubuo sa utak natin at saka yun din ang mararamdaman natin, di ba? Yun ang mapi-feel natin, kaya yung buong katawan natin magiging healthy. Pero kapag bad daw ang mata natin, halimbawa ang isinet natin sa mata natin ay mga earthly things, kapag bad ang mata natin, ang buong katawan daw natin ay mapupuno ng kadiliman, mababalutan siya ng kadiliman, no? Halimbawa ang isinet natin sa mata natin ay mga earthly things, yun na rin ang mabubuo sa utak natin at yun na rin ang mararamdaman natin, di ba? Halimbawa, ang nakikita natin sa mundong ito ay puro mga material na bagay. Yun ang pinagtuunan nyo ng pansin, yung mga magagarang bagay na yan, na pag-aari ng kapwa ninyo, na hindi sa inyo, at makakaramdam kayo ng covetousness, di ba? Magkakasala pa kayo ng covetousness sa Diyos, di ba? At saka, halimbawa, ang isinet ninyo sa mata ninyo ay yung mga tulad ng sinabi ko, mga mahahalay na panuorin or yung mga malalaswa na panuorin, o tingin nyo, makakaramdam kayo ngayon ng lust of the flesh, di ba? Tapos, halimbawa, ang pinapanood nyo naman ay yung mga nakakagalit na panuorin or nakakatakot na panuorin. So, anong mararamdaman nyo? Anong mabubuo sa utak nyo, di ba? Galit at saka takot, yun na rin ang mararamdaman nyo, di ba? Kaya talagang mag-ingat tayo guys, no, kung ano ang isinet natin sa mata natin para hindi tayo magkasala sa Diyos, no, kasi yan ay pinaalala sa atin sa Bible. Sabi dito sa Matthew chapter 18 verse 9, and if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with one eye than with two eyes to be thrown into the hell of fire. O, nakalagay dito,
na kung ang mga mata daw natin ay nagiging dahilan para tayo ay magkasala, sirain daw natin itong mata na ito at saka itapon daw natin kasi mas mabuti pa daw na mamuhay tayo sa mundong ito na isa lang yung mata natin kaysa dalawa nga yung mata natin. Pero yun naman ang magiging dahilan para itapon tayo doon sa hell of fire, di ba? Dalawa nga yung mata natin, makasalanan naman, di ba? Ang isinet naman natin sa mata natin ay puro mga bagay na hindi ka aya-aya sa paningin ng Diyos, yung mga kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos na mga bagay ang isinet natin sa mata natin. Magkakasala tayo, ano sa tingin nyo yung punishment natin? Di ba? Itatapon tayo doon sa hell. Doon sa hell ang punta natin, di ba? Kaya mas maganda na isa lang yung mata natin pero hindi naman nagkakasala, di ba? Kaysa dalawa yung mata mo tas makasalanan, mapaparusahan ka pa, no? At saka isa pang Bible verse na paalala sa atin na talagang mahalaga talaga kung ano yung isinet natin sa mata natin. Mahalaga talaga kung ano yung pinagtutuunan natin ng pansin sa mundong ito. Basahin natin sa Matthew chapter 5 verse 29. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. O, di ba? Patunay na talagang pinaalala sa atin. Halimbawa daw, yung kanang mata natin ang naging dahilan para tayo ay magkasala sa Diyos. Ang sabi dito, sirain daw natin yung kanang mata natin, di ba? At itapon natin dahil mas mabuti pa daw na mamuhay tayo sa mundong ito na isa lang yung mata natin, one eye lang, kaysa daw dalawa ang mata natin pero yun ang magiging dahilan para yung buong katawan natin ay itapon doon sa hell. Kasi diba, tulad ng sinabi ko, kapag ang mga mata natin nagkasala, ang isinet natin sa mata natin ay yung mga bagay, mga gawain na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos or labag sa kautusan ng Diyos. O ano sa tingin nyo ang punishment nyo? Itatapon kayo, yung buong katawan nyo, itatapon doon sa hell, di ba? Kasi yan ang parusa sa mga tao na makasalanan. Kaya ang pinaalala sa atin na mas mabuti pa daw na mamuhay tayo ng isang mata kaysa dalawa ang mata natin pero makasalanan naman. Yun ang magiging dahilan para yung buong katawan natin, yung lahat ng member ng katawan natin, yung whole body natin ay itatapon doon sa hell or lake of fire, no? Sana guys, no, maging mindful sana tayo kung ano ang isinet natin sa mata natin para hindi tayo makalabag sa kautusan ng Diyos, no? Para hindi tayo magkasala sa Diyos, di ba? Hindi natin mapakain ng hindi magandang information yung utak natin, no? Para hindi tayo makaramdam ng mga emotions na hindi kaaya-aya, yung mga emotions na labag sa kautusan ng Diyos, no? Kaya mahalaga talaga guys na mag-ingat tayo kung ano ang sinet natin sa mata natin para hindi ito ang magiging dahilan para magkasala tayo, no? So, ang dapat nating gawin para hindi tayo magkasala, no? Kung tayo man, may napapanood tayo na hindi kaaya-ayang panuorin. Halimbawa na lang, no? Nanonood kayo sa social media, nakakakita kayo ng mga mahahalay at malalaswa na panuorin, scroll nyo kaagad guys, no? Para hindi maging dahilan yun para makaramdam kayo ng lust of the flesh. Or di kaya, kung may mga napapanood man kayo ng mga magagarang bagay, huwag nyo nang pagtuunan ng pansin yung mga bagay na yun kasi maging dahilan pa yun para magkasala kayo ng lust of the eyes or covetousness, diba? Kasi, syempre kapag kayo nakakakita ng magagarang bagay, no? Kadalasan kasi ang nangyayari, pag nanasaan mo yung bagay na yun, diba? Na hindi naman nabibilong sa iyo, nabibilong sa ibang tao. Pag nanasaan mo, kaya yung ibang mga tao na nagkakasala ng covetousness, ang ginagawa nila, ninanakaw nila yung mga bagay na pinagnanasaan nila, di ba? Magiging doble pa yung kasalanan mo. Nagkasala ka na nga ng covetousness, nagkasala ka pa ng pagnanakaw sa Diyos, di ba? Kaya mahalaga talaga na kapag tayo nakakanood ng mga ganong mga panuorin, scroll natin kaagad guys. Huwag tayong magstay doon sa panuorin na yon, di ba? Scroll natin para maiwasan natin na magkasala. At saka, halimbawa, nanonood kayo ng mga panuorin na nakakagalit, mga panuorin na nakakainggit, mga panuorin na pwede kayong makaramdam ng takot, no? Huwag ninyong pagtuunan ng pansin. Alisan nyo kaagad yung panuorin na yun, as in scroll agad para maalis sa paningin ninyo, para hindi kayo magkasala sa Diyos, di ba? Para hindi ninyo malabag yung kautusan ng Diyos, no? Ganun lang kadali guys, no? Kung gusto natin na masunod natin ang kalooban ng Diyos, kung gusto natin na masunod natin ang kautusan ng Diyos, no? Wala namang mahirap
mahirap guys, no? Madali lang namang gawin kung talagang kayo ay naghahangad na magkaroon ng kaligtasan balang araw. Kung kayo ay naghahangad na mapagkalooban ni God ng eternal life at ma-inherit ninyo yung kingdom ni God, dapat ay iwasan natin yung mga ganitong panuurin guys, no? Dapat ay matutunan natin na ang isip natin sa mata natin ay yung mga kaaya-aya na panuurin, yung mga godly works na siyang kaaya-aya sa paningin ng Diyos, di ba? Yung mga panuurin na hindi tayo pwedeng magkasala sa Diyos, yung mga panuurin na hindi maging dahilan para magkasala tayo, para malabag natin ang kautusan ng Diyos guys, no? So, yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!